Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Isa pong pasasalamat sa Panginoon na narito na naman po ang inyong Lola Rely upang basahan po kayo ng salita ng ating Panginoon. At ngayon nga po ay pang 145 days na po natin sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Ang mahalaga po, may ginagawa po ako para sa ating Diyos. Kaya mga kaibigan, diyan lang po kayo at dito rin po ako at nawa po ay may panahon po kayo o may oras po kayo para sabayan po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon at may panahon din po kayo para pakinggan naman ang salita ng ating Diyos. At salamat sa gabay at patnubay ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo. Kaya mga kaibigan, muli inaanyayahan ko po kayo. Nabuksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Ezekiel. Ayan, purihin po ang Panginoon from Genesis. Nasa Ezekiel na po tayo at nasa page 791 na po tayo. Ayan, purihin po ang Panginoon. At sisimulan ko na mga kaibigan, babasahin ko po ang panimula ng aklat ni Ezekiel. Sabi po dito, si Propeta Ezekiel ay nabuhay sa panahon ng pagkakatapon sa Babylonia, bago at matapos bumagsak ang Jerusalem noong 586 BC. Ang kanyang mensahe ay para sa mga itinapon sa Babylonia at sa mga naiwan sa Jerusalem. May 6 na pangunahing bahagi ang aklat na ito. Una, ang pagkatawag ng Diyos kay Ezekiel. Pangalawa, mga babala tungkol sa kahatulan ng Diyos at sa darating na pagkawasak ng Jerusalem. Pangatlo, mga pahayag ng Panginoon tungkol sa kahatulan sa mga bansang umapi at nagligaw sa kanyang bayan. Pang-apat, pag-aliw para sa Israel matapos bumagsak ang Jerusalem at pangako ng isang mas maningning na hinaharap. Pang-5, ang hula laban sa Gog. Pang-6, paglalarawan ni Ezekiel sa muling itatayong templo at bansa. Si Ezekiel ay may matibay na pananampalataya at malawak na imahinasyon. Karamihan sa kanyang mga isipan ay dumating bilang mga pangitain at inilahad niya ang karamihan sa kanyang mga mensahe sa pamamagitan ng mga sagisag. Binigyan niya ng diin ang pagbabago ng puso at espiritu at ang pananagutan ng tao sa kanyang mga kasalanan. Ipinahayag din niya ang kanyang pag-asa sa pagbabagong buhay ng bansa bilang saserdote at propeta. Mayroon siyang tanging malasakit sa templo at sa pananatili ng kabanalan. Nilalaman ang pagkatawag kay Ezekiel, mga pahayag ng kapahamakan sa Jerusalem, ang kahatulan ng Diyos sa mga bansa, ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan, ang hula laban sa Gog, isang pangitain tungkol sa templo at lupain sa hinaharap. Chapter 1, ang pangitain tungkol sa kaningningan ng Diyos. Akong si Ezekiel ay isa sa mga itinapon sa baybay ng Ilog Kibar noong 5 araw ng 4 na buwan ng 30 taon. Bumukas ang langit at nakita ko ang kaningningan ng Diyos. 5 araw noon ng 4 na buwan ng 5 taon ng pagkatapon kay Haring Joaquin. Ako ang saserdote at anak ni Busi ay nasa Kaldea sa baybayin ng Ilog Kabar nang kausapin ni Yahweh. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang natanso sa sentro ng bagyong ito. May 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Sila'y may tig-4 na mukha at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti. Ang mga paa nila'y parang paa ng baka at makinang na tila makinis na tanso. Nasa ilalim ng kanilang mga pakpak ang kanilang mga kamay
parang kamay ng tao. Magkakadikit ang kanilang mga pakpak, hindi na sila kailangang pumihit saan man nila ibig pumunta pagkat nakaharap sila kahit saan. Sa harap, mukha silang tao. Sa kanang tagiliran, mukhang leon. Sa kaliwa naman ay mukha silang baka at mukhang agila sa likuran. Ang tigalawan nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkaabot ang dulo. Ang tigalawan naman ay nakatakip sa kanilang katawan. Hindi na nga sila kailangang pumihit saan man nila ibig pumunta pagkat nakaharap sila kahit saan. Sa gitna nila ay may malyab na apoy na parang sulo at nagpapalipat-lipat sa apat na nilalang na buhay. Maningning ang liwanag niyon at pinagmumula ng kidlat. Ang apat na nilalang ay nagpaparuot pa ritong simbilis ng kidlat. Nang tignan ko uli ang apat na nilalang, may nakita akong tigisang gulong sa tabi nila. Ang mga ito ay kumikislap na parang topasyo. Iisa ang ayos nila at parang ang isa'y nakapaloob sa isa. Ang mga ito'y hindi na kailangang ipihit saan man. Ito'y gustong pagulungin pagkat nakaharap kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Paglakad ng apat na nilalang, kasunod ang mga gulong kapag sila'y tumataas din ang mga gulong saan man gumawi. Ang apat na nilalang ay kasunod ang apat na gulong pagkat ang apat na nilalang ang nagpapagalaw sa apat na gulong. Kaya paglakad ng apat na nilalang, lakad din ang mga gulong. Pagtigil naman, tigil din sila. Pagtaas, din sila. Pagtaas, taas din sila. Anuman ang gawin ng apat na nilalang ay ginagawa ng apat na gulong. Sa ulunan ng apat na nilalang, naroon ang isang bubungang tila kristal. Sa ilalim nito ay magkakaabot na nakabuka ang tigalawang pakpak ng apat na nilalang at ang tigalaway nakatakip sa kanilang katawan. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasa ng isang malaking hukbo nang sila'y tumigil. Ibinaba nila ang kanilang mga pakpak at mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig nang tumigil nga ang paglipad. Ang apat na nilalang, hinayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapero at may nakaupong animoy tao. Mula sa bewang nito, pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaningningan ni Yahweh. Nang makita ko ito, ako'y nagpatira pa at may narinig akong tinig. Chapter 2, ang pagsusugo kay Ezekiel. Sinabi sa akin ng tinig, tao, tumindig ka at may sasabihin ako sa iyo. Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. Tao, ang sabi niya, susuguin kita sa Israel sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan, kaya puntahan mo sila at sabihin mong, ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila at sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila. Huwag kang matatakot sa kanila, kahit kanila pagbantaan, kahit na paligiran kanila na waring nakaupo ka sa gitna ng mga alakdan, huwag kang ngang masisindak sa kanila bagamat sila'y talagang mapaghimagsik. Sa makinig sila o sa hindi, sabihin mo sa kanila ang ipinasasabi ko sa iyo pagkat sila'y talagang mapaghimagsik. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghihimagsik sa akin. Ngumanga ka
Kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Chapter 3. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito, pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat, ang lasa ko'y parang pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambahan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang pupuntahan mo ay ang sambayan ng Israel at hindi ibang bansang mahirap unawain ang salita. Ang pupuntahan mo'y mga taong nakauunawa sa mga sasabihin mo, ngunit hindi sila makikinig sa iyo pagkat ako mismo'y ayaw nilang pakinggan. Matigas ang ulo nila, ngunit ikaw ang gagawin kong katapat nila. Patitigasin ko ang iyong kalooban tulad nila, ang ulo mo'y patitigasin kong higit pa sa batong buhay. Huwag kang matatakot sa mapaghimagsik na sambayanang iyon. Sinabi pa niya sa akin, pakinggan mong mabuti at tandaan ito. Sasabihin ko, pumunta ka sa mga kababayan mong itinapon ng natulad mo. Sa makinig sila at sa hindi, sabihin mo ang ipinasasabi ko. Ako'y itinaas ng Espiritu at narinig ko ang ugong ng isang malakas na tinig na nagsasabi, purihin ang Panginoon sa kalangitan, at narinig ko ang pagaspas ng pakpak ng mga nilalang na buhay at ugong ng kanilang mga gulong na parang ugong ng malakas na lindol. Naramdaman ko ang kapangyarihan ni Yahweh at nag-aalab ang galit ko habang ako'y inililipad ng Espiritu at dumating ako sa Tel Aviv, sa baybay ng Ilog Kibar, sa lugar ng mga itinapon. 7 araw akong natigilan at hindi makapagsalita. Ang bantay ng Israel. Pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Anuman ang sabihin ko sa iyo'y sasabihin mo sa kanila bilang babala. Maaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihang lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Ngunit wala kang pananagutan kung ayaw nilang talikdan ang kanilang kasalanan matapos mong babalaan. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ay ilalagay ko siya sa panganib, mawawala ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Pag hindi mo siya pinaalalahanan, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag pinayuhan mo siyang lumayo sa kasamaan at nakinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan. Ginawang pipi ang propeta. Hinawakan ako ni Yahweh at sinabi sa akin, tumindig ka, magpunta ka sa kapatagan at may sasabihin ako sa iyo. Nagtindig nga ako at nagpunta sa kapatagan. Pagdating doon, nakita ko ang kaningningan ni Yahweh tulad ng nakita ko sa baybayin ng Ilog Kibar. Nagpatira pa ako sa lupa, ngunit nilukuban ako ng Espiritu. Itinindig ako at sinabi sa akin, umuwi ka at magkulong sa iyong bahay. Doon ay gagapusin ka upang hindi ka makasama sa iyong mga kababayan. Ididikit ko ang dila mo sa iyong ngala-ngala para hindi mo mapagsabihan ang mapaghimagsik mong mga kababayan. At kung may gusto akong ipasabi sa iyo, muli kang makapagsasalita. Kung magdagayon, sasabihin mo sa kanila ang ipasasabi ko. Kung gusto nilang makinig sa iyo, makinig sila. Kung ayaw nila, huwag, pagkat talaga silang mapaghimagsik. Chapter 4. Halimbawa ng pagkubkob sa Israel. Sinabi pa sa akin ng Diyos, tao, kumuha ka ng tisa, ilagay mo iyon sa iyong harapan at iguhit mo roon ang lungsod ng Jerusalem. Paligiran mo ito ng muog at mga tanggulan
at umangan ng malalaking trosong pambayo. Kumuha ka ng platong bakal at ilagay mo sa parang pader sa pagitan mo at ng lungsod. Huwag mo itong iiwan ng tingin. Ito ay kukubkubin at ikaw ang kukubkob. Magiging palatandaan ito sa bansang Israel. Pagkatapos, mahiga ka ng nakatagilid sa kaliwa at ipapataw ko sa iyo ang bigat ng parusa sa Israel. Kung gaano katagal kong ipataw sa iyo ang parusa, ganoon din ang pagpaparusa sa kanila. Sa loob ng 390 na araw, mananatili ka sa ganoong ayos. Bawat araw ay katumbas ng 1 taon. Pagkatapos bumiling ka sa kanan upang dalhin ang kaparusahan ng Juda sa loob ng 40 araw. Bawat araw ay katumbas ng 1 taon. Pagkatapos humarap ka sa Jerusalem, iunat mong paharap doon ang iyong kamay na nakalilis ang manggas ng iyong baro at magpahayag ka laban sa lungsod na iyon. Ngunit gagapusin kita hanggang hindi natatapos ang gagawin mong pagkubkob para hindi ka makabiling. Ngayon, kumuha ka ng trigo, sibada, habitsuelas, lenteha, batad at aspelta. Paghalo-haluin mo ito sa isang sisidlan at lutuin ito ang kakanin mo sa loob ng 319 araw habang ikaw ay nakahigang patagilid sa kaliwa. May takda ang pagkain mo araw-araw. 1 bisis maghapon at mahigit na 1 kilo lamang araw-araw. May takda rin ang iyong pag-inom. 1 bisis maghapon at 2 tasa lang isang araw. Magluto ka ng bibingkang sibada na dumi ng tao ang panggatong. Grabe. Kanin mo nang makikita ng mga tao. Ganyan ang magiging pagkain ng Israel saan ko man sila itapon. Sumagot ako, ngunit Yahweh, alam mong hindi ako nagpapakarumi sa aking sarili mula sa aking pagkabata. Ay hindi ako tumikim ng anumang namatay ng kusa o nilapa ng hayop. Hindi rin ako tumikim ng anumang karumal-dumal na karne. Sinabi niya sa akin, kung gayon, dumi ng baka ang igatong mo sa halip na dumi ng tao. Sinabi pa niya sa akin, tao, babawasan ko na ang tinapay na kinakain araw-araw sa Jerusalem. Tatakalin na nila ang kanilang kakanin at iinumin. Paghaharian na sila ng pangamba at kabalisahan. Gagawin ko ito sa kanila hanggang sa sila'y pagharian ng sindak. Gayon sila pahihirapan dahil sa kanilang kasamaan. Chapter 5. Inahit ni Ezekiel ang kanyang buhok at balbas. Sinabi sa akin ng Diyos, tao, kumuha ka ng isang patalim na tabak at ahitin mo ang iyong buhok at balbas. Pagkatapos, timbangin mo iyon at pagtatluhing bahagi. Sunugin mo sa gitna ng lungsod ang unang bahagi. Matapos itong kubkubin, ang ikalawang bahagi ay tadtarin mo habang naglalakad ka sa buong lungsod. Ihagis mo naman sa hangin ang ikatlong bahagi at pasusundan ko ng tabak. Kumuha ka ng ilang hibla ng buhok at itali mo sa laylayan ng iyong kasuotan. Pag naitali mo na, kumuha ka pa ng ilang hibla at sunugin mo. Ang apoy nito ay kakalat at susunog sa buong Israel. Sinabi pa ni Yahweh, ang lungsod ng Jerusalem ay ginawa kong pinakasentro ng mga bansa. Ngunit nilabag niya ang aking kautusan at mga tuntunin. Magpakasama siya ng higit pa sa mga bansa sa kanyang paligid. Tinalikdan nga niya ang aking kautusan at iniwan ang aking mga tuntunin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila dahil sa kaguluhan mong higit pa sa bansa sa iyong paligid, sa pagtalikod ng mamamayan mo sa aking mga tuntunin at kautusan at sa inyong paglakad ayon sa tuntunin ng mga bansang yaon, ako ay laban sa inyo ngayon. Parurusahan ko kayo sa harapan ng inyong mga kaaway
At dahil sa inyong kasamaan, gagawin ko sa inyo ang isang bagay na hindi ko pa ginagawa at hindi ko na gagawin pa. Kakanin ng magulang ang kanilang mga anak at ng mga anak ang kanilang mga magulang. Parurusahan ko nga kayo at ang matirang buhay ay pangangalatin ko sa lahat ng dako. Kayong lahat ay buong lupit kong ibabagsak dahil sa inyong kasalanan at paglapastangan sa aking templo. Sa pamamagitan ng kasuklam-suklam ninyong gawain, hahatiin ko kayo sa tatlo. Ang unang bahagi ay papatayin ko sa salot at sa matinding tagutom. Ang ikalaway sa pamamagitan ng tabak. Ang ikatlo'y ikakalat ko sa lahat ng dako at patuloy kong uusigin. Ibubuhos ko sa inyo ang aking galit hanggang sa gumaan ang aking loob. Kung madama ninyo ang bigat ng aking parusa, makikilala ninyo na akong si Yahweh ay marunong mapuot dahil sa matinding panibugho. Gagawin ko kayong isang puok ng lagim at katatawanan ng lahat ng bansa sa paligid ng lahat ng makakikita sa inyo. Mabibilad kayo sa kahiyan at lilibakin. Magsisilbi kayong babala sa mga bansa sa inyong paligid. Sa sandaling ipataw ko sa inyo ang mabigat na parusa, bunga ng matinding puot ko sa inyo. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Mangyayari ito sa sandaling padalhan ko kayo ng matinding tagutom at iba't ibang kahirapan. Padadalhan ko kayo ng salot at mababangis na hayop na siyang lalapa sa inyong mga anak. Magkakamatay kayo at patuloy kong uusigin. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Chapter 6. Ang pahayag laban sa mga bundok ng Israel. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, humarap ka sa mga bundok ng Israel at magpahayag laban sa kanila. Sabihin mo, mga bundok ng Israel, dinggin ninyo itong ipinasasabi ni Yahweh. Tutugisin ko kayo na taga gigibain. Uusigin ko kayo ng taga. Gigibain ko ang inyong dambana sa mga burol. Gagawin kong puok ng lagim ang inyong mga altar. Gigibain ko ang dambana ninyong sunugan ng insenso at papatayin ko kayo sa harap ng inyong mga Diyos-Diyosan. Ang mga patay na Israelita ay ibubunton ko sa harapan ng inyong mga Diyos-Diyosan at ikakalat ko sa inyong altar ang mga buto ninyo. Saan man kayo magtayo ng bayan, ito'y gigibain ko. Wawasakin ko ang inyong dambana na mataas na dako. Dudurugin ko ang inyong mga Diyos-Diyosan. Ibabagsak ang inyong mga dambanang sunugan ng insenso at ipagtatapon ang inyong mga ginawa. Maraming mamamatay sa inyo, sa gayon makikilala ninyong ako si Yahweh. May ilan akong ititira sa inyo, ngunit mangangalat sila sa iba't ibang panig ng daigdig at mabibihag ng ibang bansa. Kapag sila'y naroon na sa dakong pagdadalhan sa kanila, maalala nila kung gaano kalaki ang pagdaramdam ko dahil sa pagtalikod nila sa akin upang ako'y maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, at sila mismo'y masusuklam sa kanilang sarili dahil sa ginawa nilang kasamaan. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh at malalaman nilang hindi panakot lamang ang parusang ipapataw ko sa kanila. Ang mga kasalanan ng Israel, ipinasasabi ni Yahweh, ikaw ay pumalakpak, magpapadyak at iyong sabihin, mabuti nga sa sambahayan ng Israel, uubusin kayo sa pamagitan ng tabak, ng salot at ng tagutom. Ang mga malayo ay mamamatay sa salot at sa tabak naman ang nasa malapit. Ang matirang buhay ay papatayin naman sa gutom. Ganyan ang gagawin ko upang ipadama sa kanila ang aking matinding galit. Makikilala nga nilang ako si Yahweh kapag nakita nilang naghalang ang patay sa harap ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa mga burol, mga bundok, sa ilalim ng mga punong kahoy at malalagong puno ng insena,
o sa alinmang dakong handugan nila ng mababangong samyo para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Parurusahan ko nga sila at alinmang lugar na tirahan nila'y paghaharian ko ng lagim mula sa kaparangan ng diblat. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Chapter 7. Dumating ang wakas. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, sabihin mo sa bayang Israel, dumating na ang wakas, dumating na ang wakas sa apat na sulok ng daigdig. Dumating na ngayon ang inyong hangganan. Ibubuhos ko sa inyo ang aking matinding puot at hahatulan ko kayo ayon sa inyong gawa. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Wala akong patatawarin isa man, parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Ipinasasabi pa ni Yahweh, hindi na magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Dumating na ang wakas, ito na ang inyong hangganan, dumating na ang inyong katapusan. Mga mamamayan ng lupain, dumating na ang panahon, malapit na ang araw ng kaguluhan, tapos na ang masasayang araw sa tuktok ng bundok. Ibubuhos ko ngayon sa inyo ang aking puot, uubusin ko sa inyo ang matinding galit ko, hahatulan ko kayo ayon sa inyong gawa. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Wala akong patatawarin isa man, parurusahan ko nga kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayoy, malalaman ninyo na akong si Yahweh ay marunong magparusa. Ngayon na ang araw, ito na ang inyong katapusan. Sukdulan na ang kapalaluan, laganap ang karahasan. Laganap na ang karahasan at kasamaan, walang ititira sa kanila. Lahat ay mawawala. Hang kasaganaan, kayamanan, kabantugan, dumarating na ang panahon, malapit na ang araw, nagsisisi ang mga namili at natutuwa ang mga nagbili. Ang puot ng Diyos ay nag-aalab sa kanila at sila'y pare-parehong babagsakan ng puot ng Diyos. Ang mga ipinagbili ay di na mababalik sa nagbili kahit sila mabuhay. Wala nang saulian dahil sa kaguluhan, sila'y pare-parehong babagsakan ng puot ng Diyos at dahil sa kanilang kasamaan, walang matitirang buhay. Humudyat na ang trompeta at handa na ang lahat, ngunit walang lumabas upang makipagbaka, pagkat pare-pareho silang inabot ng aking puot. Nasa labas ng bayan ang tabak, nasa loob naman ang salot at tagutom. Ang nasa bukid ay mamamatay sa tabak, ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at tagutom. Kung may makatakas man sa bundok, sila'y mangangatog sa takot dahil sa kanilang kasamaan. Lahat ng kamay ay nangihina at bawat tuhod ay nangangatog. Bawat isa'y nakabalot ng sako, pinaghaharian ng matinding takot. Nakatungo dahil sa laki ng kahihiyan, ipinaghahagis na sa lupa ang kanilang pilak at mga ginto ay wala ng halaga. Pilak at ginto nila'y walang maitulong sa kanila sa araw ng puot ni Yahweh. Hindi mapawi ng mga ito ang kanilang gutom, hindi nila ito makain. Ibinagsak sila ng sariling kasamaan, ang nagagandahan nilang hiyas na ginamit sa kapalaluan at ginawang Diyos-Diyosan at iba pang kasuklam-suklam ng mga bagay ay winalan ko ng kabuluhan. Ang pilak at ginto nila'y pababayaan kong nakawin ng ibang tao at ipasasamsam sa mga taong walang Diyos. Pati itinuturing nilang sagrado upang laula sa mga ito. Sila'y tatalikdan ko at pababayaan kong sa laulain pati ang kanilang templo. Papasukin ito ng mga magnanakaw sa laulain at gagawing isang dakong mapanglaw. Nagahari ang kaguluhan, laganap ang patayan sa lungsod at ito'y pinagaharian ng karahasan. Ang mga tirahan nila'y ipasasamsam ko sa pinaka masasamang bayan, wawasakin ko na
ang kanilang pagpapalalo at babayaan kong masalaula ang kanilang banal na dako. Darating sa kanila ang ligalig, gahanapin nila ang kapanatagan, ngunit di nila makikita. Darating din sa kanila ang sapin-saping kapahamakan at nakapangingilabot na balita. Anupat, sasangguni sila sa propeta, ngunit wala itong maipapahayag sa kanila. Hihingi sila ng payo sa mga saserdote, ngunit walang maisasagot sa kanila. Pati ang mga matatanday walang masasabi sa kanila. Mananaghoy ang hari, sasakmali ng takot ang mga pinuno, at manginginig sa takot ang mga karaniwang tao. Gagawin ko sa kanila ang nararapat sa kanilang gawa at hahatulan sila ayon sa kanilang pamumuhay. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh. Ay, purihin ang Panginoon, ang mga kabibigan. Napakabigat po ang ating binasa. Talagang ang Diyos po ay napupuot, nagagalit, at talagang titikisin niya ang mga taong namuhay na hindi naaayon sa tuntunin ng ating Panginoon. Nakakatakot man pakinggan, pero kagaya po ni Ezekiel, wala man po si Ezekiel sa ating harapan ngayon, ngunit mga kaibigan, kahit hindi po tayo si Ezekiel, pwede po tayo magbahagi o maibalita ang salita ng Diyos sa mga tao na ating nakakahalubilo mula sa ating mga sariling pamilya. Na talagang wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Kailangan nating sabihin sa mga tao na ang Diyos ay talagang nagagalit, napupuot, at talagang paghihigantihan ng Diyos ang kanyang mga nilikha na tao na hindi sumunod sa kanyang salita. At nawa po, mga kaibigan, tayo ay patuloy na makaunawa ng salita ng Diyos. Ang Diyos-Diyosan po na binabanggit ng Panginoon dito sa Biblia ay hindi lamang yung mga inukit o ginawa ng kamay ng tao, kundi kung sino po yung ating pinakamahalaga sa buhay natin, yung mga bagay na inuunan natin, yung mga bagay na laman ng puso't isipan natin, ang higit pa sa Panginoon, yung mga bagay na mas minahal natin, ang higit pa sa Panginoon. Yan po ay mga Diyos-Diyosan ng ating buhay. Kaya nga po minsan sinasabi ko kapag may nagsasabi na, ay, ang ganda-ganda ng aking anak. Sabi ko, pwede mo bang sabihin na, ay, salamat sa Diyos dahil may ipinagkatiwala sa akin na isang batang maganda. Kapag ang ating pamilya na ang sobra-sobra na minahal natin, ang higit pa sa pagmamahal natin sa Diyos, ito po ay pwedeng maging Diyos-Diyosan. Ang salapi, ang lahat ng material, ng mga bagay, ang lahat ng mga achievement, kung ito po ay masyado nating minahal at binibigyan ng sobra-sobrang pagpapahalaga sa ating Panginoon, ito po ay nagsisilbing Diyos-Diyosan ng ating mga buhay, o kahit man yung ating sarili. Kapag believe na tayo ng sobra-sobra sa ating sarili, ng higit pa sa ating paghanga sa Panginoon, pwede pong maging Diyos-Diyosan ng ating mga sarili, mga kaibigan. Kaya salamat sa Panginoon dahil meron pong social media na wala man po ang Ezekiel na binabasa natin na propeta ng Diyos, ngunit marami pong Ezekiel sa ating panahon. Ang mga makabagong Ezekiel na riyan po sa social media, nandyan sa YouTube, nandyan sa iba't ibang uri ng pagpapahayag ng katotohanan sa social media. Na kumbaga talagang kailangan nating ipamalita na ang Diyos ay totoo, na si Yahweh ay napupuot, nagpaparusa, na ang Diyos ang muling babawi ng buhay, at ipamalita natin na ang Diyos ay nagbigay din naman
ng panahon at pagkakataon, nagbigay ng regalo. Inalay niya, ibinigay niya ang kanyang pinakamamahal na anak, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Pinadala niya sa mundo, nagkatawang tao ang ating Panginoon upang tayo ay iligtas mula sa kasalanan. Kaya mula po, nung tayo ay iniligtas ng Panginoon, nawa po ay bigyan po natin ito ng kahalagahan upang sa ganon, dumating man ang panahon ng mga nabasa natin dito sa Ezekiel, hindi tayo makakasali doon sa puot ng Diyos, kundi tayo ay makakaranas ng buhay na walang hanggan at kaligtasan mula sa ating Diyos. Manalangin po tayo na wag po tayong sumuway o wag tayong maging suwail sa harapan ng Panginoon na kung ano yung kanyang salita, kung ano yung nais niya na makita sa buhay natin. Patuloy po nating yakapin ang kanyang kalooban at patuloy po nating lakaran ang kanyang katuwiran gamit ang salita ng Diyos na ating binabasa sa bawat araw. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, maraming salamat sa ating Diyos sa kanyang salita na ipinadaan kay Ezekiel, kay Propeta Ezekiel. At salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti, ang Diyos po ay napakadakila. Hindi po siya nagbabago. Sa lahat ng oras siya po ay naroon. Nagkikita niya po ang buhay natin. Alam niya ang ating kalagayan. Alam niya kung tayo ay may mga sakit karamdaman. Ang kailangan lang po natin ay magpatuloy sa pananalig sa Diyos, magpakatino bilang mga anak ng Diyos upang sa ganon, patuloy na mabigyan ng ating mga buhay ng karangalan ang dakilang pangalan ng ating Diyos hanggang sa makamit po natin ang tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya mga kaibigan, dito po natin tatapusin uli yung ating pagbabasa at loobin ng Diyos na sa araw ng bukas ay makapagpatuloy po tayo dahil napakaganda po ng mensahe ng Diyos dito po sa aklat ng Ezekiel. Talaga pong makakagising po ito ng ating mga espiritu. Kaya mga kaibigan, manalangin lang po tayo at patuloy pong makinig, magbasa ng salita ng Diyos upang hindi po manghina ang ating mga espiritual na pamumuhay at hindi mawalan o hindi aandap-andap ang ilaw ng ating pananampalataya kay Kristo. Kaya dito na lang po, tatapusin ang inyong Lola Rely, ang ating pagbabasa ngayong araw. At patuloy po tayong pagpalain at ingatan po ng ating Diyos. Ganon din ang ating mga mahal sa buhay at ang ating sambahayan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.